Sa mundo kung saan madalas sinusukat ang halaga ng tao sa tagumpay, pera at negosyo, may dalawang pusong nagtagpo sa paraang hindi romantiko kundi praktikal. Isang kasunduang itinakda, hindi pinili. Ito ang kwento ni Steve, isang binatang lumaki sa karangyaan pero walang direksyon sa buhay. Mas gusto niya ang musika kaysa makina, ang gitara kaysa negosyo, ang pangarap kaysa responsibilidad. At si Lana, isang babaeng alam ang halaga ng bawat numero, bawat transaksyon, bawat desisyon. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi batayan ng kinabukasan, kundi diskarte. Pinaglapit sila ng isang kasunduang magpapalakas ng kani-kanilang pamilya at negosyo. Isang kasal na walang puso, isang relasyong nakabase sa kalkulasyon. Ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagbabago, kung paanong ang isang lalaking walang direksyon ay natutong tumayo at mangarap, at kung paanong ang isang babaeng walang oras para sa puso ay natutong maniwala na ang pag-ibig ay hindi laging bahagi ng plano. Mula pagkabata, si Steve ay kilalang batang spoiled. May-ari ng ilang car dealership ang kanyang ama at hinding-hindi ito tumatanggi sa kahit anong hiling ng anak. Umaasa si Raymond na balang araw, mapapasa kamay ni Steve ang negosyo. Ngunit, ibang-iba ang mundo ng binata. Mas hilig ni Steve ang mag-drawing at tumugtog ng gitara. Pangarap niyang maging isang sikat na artist o musikero balang araw. Lumipas ang mga taon at patuloy niyang ikinikwento sa kanyang ama ang mga concert, ang mga paboritong banda, at ang mga bagong exhibition sa mga art gallery. Isang araw, "Steve, naisip mo na bang mag-asawa?" Tanong ng kanyang ama. Umaasang maitutuwid nito ang landas ng kanyang 30 taong gulang na anak. Isang landas patungo sa negosyo. "Hindi, hindi ko pa napag-iisipan. Bakit?" Sagot ni Steve, parang walang pakialam. Huminga ng malalim si Raymond. "May business partner ako. Mayroon siyang magandang anak, marunong sa negosyo. Ilang beses na siyang humarap sa mga meeting para sa ama niya. At mahusay siyang magpatakbo." Napakunot ang noo ni Steve. "Ibig mo bang sabihin, panahon na para maging seryoso ako sa car dealership mo?" Naiinis niyang tugon. Hindi niya nagustuhan ang ideya. Para sa kanya, mayaman na sila. Bakit kailangan pa niyang pumasok sa negosyo? Lalo na't unti-unti nang umaangat ang banda niya. Kompleto na ang mga miyembro at malapit na ang unang rehearsal. Ngunit kalmado ang tugon ng ama. "Hindi, gawin mo ang gusto mo." Tahimik, ngunit may kakaibang bigat ang boses. "May iba akong plano. Pakakasalan mo sila na. Sa kasal na yan, magsasama ang ating mga kumpanya." Nanlaki ang mga mata ni Steve. Halos mabitawan niya ang hawak. "Ano? Seryoso ka ba?" Tumayo si Raymond. Ngunit nanatiling malamig ang boses. "Anak, alam kong hindi mo gusto ang negosyo. Napapagod na ako. Tumatanda. Pero hindi ko kayang basta-basta itong bitawan. Hayaan mong ang partner ko ang magpapatuloy. At ang kasal ang magiging tulay." Nagpatuloy pa siya. "Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Sila na ang hahawak. At kung magkakaanak kayo, sa kanila mapupunta ang negosyo balang araw." Tumingin siya kay Steve, diretso sa mata. "Pag-isipan mo anak, magandang oportunidad ito." At sa huling mga salitang yon, tumayo ang 60 taong gulang na si Raymond. Iniwan si Steve na tulala habang unti-unting lumulubog sa kanyang isip ang nakakagulat na alok. Nalilito si Steve. Sa isang banda, naiintindihan niya ang kanyang ama. Habang buhay, ramdam niya tila ba siya'y isang kabiguan sa mata ng kanyang sariling ama.
Hindi niya kayang unawain ang komplikadong mundo ng car dealership. Anong serbisyo ang dapat ialok? Magkano ang presyo? Paano maiiwasan ang pagkalugi? At pagkawala ng mga customer? Wala siyang alam sa mga konseptong tulad ng indexing at kung ano-ano pang mga teknikal na salitang para sa kanya ay parang lumilipad lamang sa hangin tuwing magsasalita ang kanyang ama. Ngunit si Lana, iba siya. Ayon kay Raymond, kabisado ni Lana ang lahat ng yon. May kakayahan siyang iligtas ang negosyo, palaguin ito, at siguraduhing hindi mawawala ang pinaghirapan ng pamilya. At higit sa lahat, walang mawawala kung magpapakasal sila. Ngunit, sa kabilang banda, may kirot na hindi mawaglit sa puso ni Steve. Parang hindi siya anak, kundi isang bagay, isang kabayaran sa isang kasunduan, isang taya sa isang napakalaking laro ng negosyo. At hindi niya iyon matanggap. Ibebenta ba siya ng sariling ama para lamang mailigtas ang negosyo? Habang patuloy siyang naguguluhan, si Raymond naman ay umiikot sa syudad. Habang dumidilim ang gabi, sinadya niyang iwan ang anak. Kailangan ni Steve ng katahimikan upang magpasya. Alam ng ama na ito ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ng kanyang anak. At sa kasamaang palad, si Steve hindi pa kailanman natutong magpasya para sa sarili. Paano siya mabubuhay sa isang mundong malupit? Mahal ni Raymond ang kanyang anak. Higit pa sa naiintindihan ni Steve, nais niyang magkaroon ito ng matatag na kinabukasan. At nang makilala niya si Lana, nakita niya ang isang babaeng matatag, diretso, walang inaatrasan. Isang babaeng, sa tingin niya, kayang gawing tunay na lalaki ang kanyang anak. Isang taong may alam sa kanyang nais at alam kung paano ito makakamtan. Sa kasamaang palad, umabot na si Steve sa edad na 30, ngunit hindi niya kailanman natutunan ang pinakamahalagang katangiang yon, ang matutong magpasya para sa sarili. Alam ni Raymond, kapag isinuko niya ang negosyo sa anak, tiyak na ipagwawalang bahala ito ni Steve. Uubusin ang pera sa saya, tugtugan at luho. Malaki ang halaga ng negosyo. Oo, ngunit higit na mas malaki ang mundo at mas mabilis itong magpapalunod sa mga walang direksyon. Bumuntong hininga si Raymond. Ibinaba ang bintana ng sasakyan at sinindihan ng isang sigarilyo. Bihira siyang manigarilyo. Pinapangalagaan niya ang kanyang kalusugan. Ngunit ngayong gabi, hindi mapakali ang kanyang puso, lalo na para sa kapakanan ng anak. Kinabukasan, tumawag si Steve sa kanyang ama. Halos hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang desisyon. At ang maaaring kapalit nito, umaalingaw-ngaw pa sa ulo niya ang mga plano. Ano ba talaga ang naghihintay sa kanya sa hinaharap? Ano ang maidudulot ng kasalang ito? Sabi ng kanyang ama, maganda si Lana at malabong magloko ito. Ngunit sa kabilang banda, bakit pakiramdam niya para siyang barya, isang bagay na pwedeng ipasa-pasa kapalit ng negosyo? Hello, Bati ng ama sa kabilang linya. Dad. Hi. Mahina niyang tugon. Iniisip ko yung sinabi mo kagabi. Pero hindi ako pwedeng basta mag-propose ng ganon. Hindi ko malan siya nakikita kahit minsan. Sumabog ang boses ni Steve sa pagkadismaya. Halatang puno na ng emosyon. Mabigat ang buntong hininga ni Raymond. Huwag mong alalahanin yan. Kakausapin ko ang partner ko. Kung sasang-ayon ka, ipapaliwanag niya ang lahat sa anak niya. Walang pipilit sa'yo. Napatigil si Steve. Kumalabog ang puso niya. Parang tinawag siyang mag-recite sa harap ng klase nang hindi siya handa. Kung ganun, Dad, sige, gagawin ko ang sinabi mo. At doon, sumilay ang saya sa tinig ng ama. Para kay Steve, iyon na marahil ang pinakamataas na papuri na natanggap niya mula sa ama. Matapos magpaalam, masigla siyang naghanda para sa kauna-unahang rehearsal kasama ang bago niyang banda.
Sa wakas, totoong mangyayari na ang matagal niyang pinapangarap. Lumipas ang ilang araw. Abala si Raymond sa pakikipag-usap sa kanyang business partner. Napakaganda ng deal, kaya agad pumayag si Chris na kausapin ang kanyang anak na si Lana. Si Lana, matalas ang isip at sanay sa negosyo, agad na nakita ang halaga ng alok. Mabilis ang naging sagot niya. Pumayag siya, hindi mahalaga kay Lana kung sino ang mapapangasawa niya. Sa paningin niya, ang magiging asawa ay hindi higit sa isang business partner. At kung kinakailangan, bibilhin niya ang bahagi nito sa kumpanya, magpapakasal man o magpapawalang bisa. Bahagi lamang yon ng laro. Oo, mahal ni Raymond ang kanyang anak. Ngunit kung si Steve ay magiging pabigat, hindi siya inaasahan ni Lana na buhatin ito habang buhay. At batay sa nakita niya, isang 30 taong gulang na lalaking hindi man lang sumubok pumasok sa negosyo. Tila iyon nga ang posibilidad. Ngunit hindi natakot si Lana. Bata pa siya, 24 na taong gulang. Mahaba pang panahon, maaari niyang gastusin ang ilan sa pag-ibig kung may kapalit na benepisyo sa hinaharap. Sa katunayan, ang lahat ng ito para sa kanya ay kahawig ng investing, isang puhunan, at iyon ang larong kabisado niya. Kinagabihan, dumalaw si Raymond sa anak. Magkaharap silang kumain habang tinatalakay ang sitwasyon. Nakikipag-merge tayo ng kumpanya. Madiin na anunsyo ni Raymond. Nakausap ko na ang partner ko. Naiintindihan nila na ang kondisyon at pumayag siya sa kasal. Napahinto si Steve. Parang nabingi sa narinig. Bukas ang araw ng unang pagkikita nyo. Kaya gawin mo ang lahat para maganda ang impresyon mo. Napakunot ang noon ni Steve. Ang weird, Dad. Para akong gamit. Para akong instrumento. Tumigas ang tinig ni Raymond. Napag-usapan na natin yan. Oo, alam ko. Sagot ni Steve. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naiintindihan ko kung bakit ginawa ito. Pero ayokong itali ang buhay ko sa taong hindi ko mahal. Nagkibit balikat ang kanyang ama. Sa panahon ngayon, mas karaniwan ang mga kasalang may kalkulasyon kaysa iniisip mo. Tugon ni Raymond. At alam kong maiintindihan mo yan. Sa tingin mo ba, hindi ko pinag-isipang mabuti ito? Oo, hindi mo man lang alam ang negosyo. Pero hindi kita tinatawag na hangal. Tumingin si Steve. Nag-aalab ang damdamin. Hindi ako tanga, Dad. Wala akong sinabing ganon. Sagot ng ama. Malamig, pero matatag. Kung hindi kayo magkakasundo pagkatapos ninyong magkita, kinasundo naming kanselahin ang deal. Walang magbabago sa buhay mo kung ayaw mo. Parang may biglang umalpas na bigat sa dibdib ni Steve. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya, hindi siya bagay. May pagpipilian pa rin siya, kahit ang pagpiling iyon ay maaaring makasira sa negosyo ng kanilang pamilya. At dahil doon, natigilan si Steve. Naantig ang puso niya kung kaya niyang humanap ng kahit isang positibong bagay tungkol kay Lana. Baka may saysay pa ang lahat. Nang gabing iyon, hindi siya dalawin ng antok. Sabi ng kanyang ama, makikita niya si Lana bukas sa isang restaurant, table 17. Pero isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa isipan niya. Bakit hindi niya man lang pinakita ang litrato? Sobrang pangit ba niya? Habang sumisikat ang araw, paulit-ulit niyang iniisip ang kinabukasan. Isang buhay na hindi niya ginusto. Umabot siya sa puntong naisip niyang wag nang pumunta. Pero bigla niyang naalala. May pagkakataon siyang tumanggi. Binigyan siya ng ama ng karapatang pumili. At doon siya nagpasya. Pupunta ako para kay Dad. Nagbihis si Steve, huminga ng malalim, at nagtungo sa restaurant. Pagdating niya, lumapit siya sa hostess. Hello, may reservation ako. Table number 17. Maaari niyo ba akong ihatid? Ngumiti ang babae sa counter. Siyempre sir, dito po tayo.
Habang naglalakad, hindi pa rin mawala ang mabibigat na isipin ni Steve hanggang sa nakita niya si Lana. Hindi niya inaasahan iyon. Isang maliit na babae, may makukulot na buhok, mukha'y seryoso, halos walang emosyon, at ang salamin ay nagbibigay sa kanya ng anyong matapang, matalino, at hindi madaling lapitan. Nakaupo siya, abala sa laptop, umiinom ng lemonade na may yelo, parang wala siyang pakialam sa mundo. Lunok ang kaba ni Steve. Nilapitan niya ang mesa. Hi, Mahina niyang bate. ikaw si Lana, tama ba? Tumingin si Lana kay Steve mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Matatalimang mata. Kalmado ang anyo. Hi. Oo, ako nga. At ikaw si Steve, tama? Iniabot niya ang kanyang kamay. Bahagyang yumuko si Steve at hinaplos ng halik ang dulo ng mga daliri ng dalaga. Napataas ang kilay ni Lana. Bahagyang napangiti. Oh, may pagka-gentleman ka pala. Sabi niya, may halong biro. Sige, umupo ka. Kain tayo. Hindi pa ako nag-aalmusal. Umupo si Steve. Nag-aalangan, pero tuwang-tuwa sa tagpo. Hindi niya maipaliwanag, pero nagustuhan niya agad si Lana. Parang may kakaibang hatak ang presensya nito. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng binata. Nakibit balikat si Lana. Tila ayaw magbigay ng detalye. Counting business lang. Sagot niya. Tumingin sa menu. Gusto ko ng pasta at salad. Desidido. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Si Steve naman. Tinawid ng tingin niya ang menu. Parang nawala ng direksyon. Napangiti si Lana. Isang pangisi na halos hindi makita. Subukan mo rin yon. Mungkahi niya. Sumang-ayon si Steve. Agad. Ni hindi man lang niya sinuri kung iyon ba ang gusto niya. At doon, napangiti ng lihim si Lana. Hindi ito ordinaryong mungkahi. Isang pagsubok iyon. At lumagpak si Steve. Hindi niya namalayang sinusukat ang kanyang katatagan. Walang sariling pa siyang ipinakita. At iyon, mahalagang obserbasyon para kay Lana. Pagsapit ng pagtatapos ng unang pagkikita, may malinaw ng hatol si Lana. Oo, si Steve ay kaaya-ayang kausap. May pagalang, may lambing, pero walang bigat ang puso at isip nito. Hindi ito seryoso, hindi maaasahan. Sa utak ni Lana, malinaw ang takbo. Bibilhin ko ang bahagi niya. Magpapakasal kami. At maghihiwalay kami pagdating ng tamang panahon. Para sa kanya, ito ay deal. Isang tubo na may taktang petsa ng pag-alis. Pero sa kabilang panig ng mesa, ibang mundo ang nakikita ni Steve. Nabighani siya. Tulo-tulo ang paghanga. Hindi siya tinabla ng pagiging seryoso ni Lana. Sa halip, lalo lamang siyang nahatak. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa makukulot na buhok ng dalaga na kumikislap sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, patungo sa isang maliit na parke. Hindi mapakali si Steve. Napahanga siya sa talino, sa tikas, sa kung gaano karami ang alam ng dalaga. At sa unang pagkakataon, nahiyang tunay siya sa sarili. Sa pagiging malikhain niyang tila walang direksyon. Pag-upo nila sa isang bench, nagtanong si Steve, bahagyang kinakabahan. May tanong ako. Sige, sagot ni Lana. May maliit na ngiting tila ng aakit at nanghuhusga. Huminga ng malalim si Steve. Paano nagkakataon na ang isang babaeng kasing ganda mo, wala man lang hukbo ng mga manliligaw? Napatigil si Lana. Tumingin siya kay Steve ng diretso. Parang sinusuri ang kaluluwa niya. Umupo siya sa upuan. Tuwid ang likod. Malamig ang tinig. Steve, pakinggan mo ko.
Ang kasal natin ay kasal na may kalkulasyon. Hindi mo kailangang magpanggap na in love ka sa akin. Hindi mo kailangang magbigay ng komplemento. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Steve. Sandaling napasinghap ang lalaki. Pero, hindi ako nagpapanggap. Sagot niyang namamaos. Tumaas ang kilay ni Lana. Talaga? Lumapit si Steve. Umupo sa tabi niya. At marahan niyang hinawakan ang malambot na kamay ng dalaga. Oo, totoo ang nararamdaman ko. Gusto kita. At sana, hindi ka rin manhid sa akin. Sa unang pagkakataon, kumirot ang dibdib ni Lana. Ayaw niyang masaktan ang binatang ito. Hindi ito sinungaling. Hindi ito naglalaro. Naroon sa mga mata nito ang katotohanang ayaw niyang harapin. Hindi siya makapagsinungaling ng harapan. Kaya't pinisil niya ang labi. Walang salitang lumabas. Gets ko na. Bumitaw si Steve. Napabuntong hininga. Mabigat. Parang gumuho ang loob. Pwede bang malaman kung bakit? Suminghap si Lana. Tila napilitan. Ngunit di makaiwas. Sa tingin ko, wala kang sariling desisyon. Parang hindi ka sigurado sa sarili. Tumalabang salita. Parang palaso sa dibdib ni Steve. Ngunit nagpatuloy ang dalaga. Mas malumanay. Pero, alam mo, hindi naman masama yon. Mas mabuti pa ang taong may malambot na puso kaysa sa tulad kong masungit, matalas, at puro plano. Nakita nila na ang biglang pagkalugmok ni Steve. At sa kabila ng lahat, naawa siya. Hindi niya inaasahan yon. Kaya, marahan niyang binuksan ang pinto ng posibilidad. Pakinggan mo ko. Pumayag akong magpakasal kung papayag ka rin. At sa totoo lang, nung unang makita kita, huminga siya ng malalim. Napagdesisyonan kong, oo, papakasal ako. Hindi inasahan ni Lana ang sagot ni Steve. Game. Mabilis na tugon ng binata. Matatag. Walang pag-aalinlangan. Napailing si Lana. Napangiti ng bahagya. Aba, yan ang desisyon. Sabi niya. Tila natuwa sa biglaang katatagan ni Steve. Kailangan ko nang umuwi. May quarterly financial reports pa akong rerepasuhin. Tumango si Steve. Ngunit, bago pa siya makalakad, bigla itong nagsalita. Lana, alam mo, hindi lang negosyo ang buhay ng tao. Pumunta ka sa unang concert ko. May banda ako, baka magustuhan mo. Napakurap si Lana. Halatang nabigla. Hindi ko alam. Sagot niya, may pag-aalinlangan. Hindi ko talaga gusto ang mga maingay na lugar. Ngumisi si Steve. Parang nakatira sa isang ideyang naising isugal. Balak mo bang ikasal tayo ng walang ingay? Tahimik? Parang board meeting? Napatawa si Lana. Isang bihirang ngiti na halos hindi niya napapansin na nailabas. Okay, fine. Natalo mo ako dyan. Pupunta ako. E-text mo ang address. Oo, syempre. Mabilis na sagot ni Steve. Nagpaalam sila. At habang papalayo ang dalaga, may isa lamang laman ang isip ni Steve. Paano niya palalong mapapalapit si Lana? Hindi siya susuko. Hindi niya hayaang maging papel lamang sa kasunduan ang nararamdaman niya. Pero sa kabilang panig, iba ang nararamdaman ni Lana. May kung anong kakaibang kiliti na pumipintig sa dibdib niya. Sanay siyang kontrolado ang lahat. Sanay siyang alam niya ang susunod na hakbang. Ngunit kay Steve, parang may kung anong hindi niya maipaliwanag. Akala niya kanina, malambot ang loob ng binata. Isang madaling hulmahing personalidad. Pero nung magpaalam sila, nagbago ito. Parang biglang tumibay. Parang may direksyon. At sa unang pagkakataon, naitanong ni Lana sa sarili, maling basa ba ako sa kanya? Lumipas ang isang buwan. Nag-rehearse si Steve at ang kanyang banda araw-araw. Isang layunin lamang ang nasa isip niya.
Mapahanga si Lana. Ipakita sa kanya ang isang lalaking hindi duwag, hindi lutang, kundi may sariling lakas. Hindi man siya shark sa negosyo, pero sa musika, may ngipin siya, may lakas, may sigaw ng puso. Nakahanap siya ng isang maliit na music club na nagbibigay ng entablado para sa mga baguhang banda. Libre ang perform doon, pero handa pa ngang magbayad si Steve. Makapasok lang, makatugtog lang, maipakita lang sa dalagang unti-unting sumasakop sa kanyang mundo kung sino siya talaga. May isang plano pa si Steve. Kapag naging matagumpay ang ilang pagtatanghal ng banda, maaari na silang umangat sa mas mataas na antas, magbenta ng tiket para sa sarili nilang show, at doon, mararamdaman niyang negosyante rin siya. Pero sa larangang mahal niya, isang negosyo na hindi niya kinatatakutan, isang mundong tumutugma sa tibok ng puso niya. Sa madaling salita, lubog na lubog si Steve sa trabaho. Hindi na ito laro, seryoso na siya. Isang gabi, kumatok sa pinto ang nag-aalalang si Raymond. Pagbukas ng pinto, halos mapatili ito. Salamat sa Diyos at ayos ka. Sabay pasok sa loob. Nagulat si Steve. Bakit naman hindi ako ayos? Napakurap ang ama. Iritado. Ano ka ba? Binibisit mo ba ako? Isang linggo kang hindi sumasagot sa telepono. Wala kang post, wala kang chat. Para kang nawala. Napahawak si Steve sa noo. Siguro lobat yon. Don't worry dad, rehearsal lang ako ng rehearsal. Gusto kong maging handa sa unang concert ko. Napailing ang ama. Sana man lang, sinabi mo. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Huminga ito ng malalim at hinaplos ang braso ng anak. Basta tandaan mo, kung kailangan mo ng kahit ano, tumawag ka. Huwag ka nang mawawala na parang multo ha. Ngumisi si Steve, parang batang may lihim na ligaya. Susubukan ko dad. Pero sabi nga nila, ang mga umiibig, hindi marunong tumingin sa oras. Napatigil ang ama. Umiibig? Kanino? Halos mabitawan niya ang hawak na folder. Sumagot si Steve na may kumpiyansa, walang alinlangan. Kay Lana. Sino pa? Napahinga ng malalim ang matanda, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa ginhawa. Akala ko kung kanino na naman. Ang dami-dami pang babae sa mundo. Umiling si Steve. Hindi, siya lang. Wala na akong iba. At doon, napansin ni Raymond ang pagbabago. Hindi na ito ang batang kilala niya noon. Sa loob ng isang buwan, tumanda si Steve. Tumibay. Nagkaroon ng layunin. Para sa ama, musika lang yon. Isang hobby. Isang libangan. Pero mali siya. May apoy na nabuo sa puso ng anak. Isang apoy na hindi pa niya nakikita kailanman. At ang apoy na yon ay may pangalan, Lana. Si Steve ay handa. Handa siyang gawin ang lahat. Handa siyang patunayan ang sarili. Handa siyang ipakita sa babaeng minamahal niya na hindi siya laruan ng tadhana, kundi lalaking nararapat mahalin. Tuwang-tuwa si Raymond sa mga nagiging kilos ni Steve. Sa wakas, nakita niya ang bagay na noon pa niya hinahanap. Ang pagiging desidido, isang ugaling matagal nang kulang sa anak, ngunit ngayoy unti-unting sumisibol. Dumating ang araw ng unang concert. Nagpadala si Steve ng imbitasyon kay Lana. At malinaw ang sagot nito. Pupunta ako. Nagsisimula pa lang. Para kay Steve, parang tumalon ang puso niya. Lalo siyang ginanahan, lalo siyang kinabahan, pero sa matamis na paraan. Sa club, nagpa siya ang draw kung sino ang unang tutugtog. Banda ni Steve ang unang aakyat sa entablado. Habang naghahanda, mabilis na gumala ang mga mata ni Steve. Hinahanap ang isang mukha na hindi niya mawaglit sa isip. At doon niya ito nakita. Si Lana, payat, elegante,
At bagamat halatang hindi komportable, pinipilit niyang maging maayos ang ayos. Nakaupo siya sa second floor, isang mesa na may magandang tanaw sa entablado. Gusto sanang yayain ni Steve ang dalaga sa dance floor, pero hindi niya nagawa. Halata niyang hindi pa sanay si Lana sa ganitong lugar. Masyadong maingay, masyadong buhay, kaya napagpasyahan niya. Hayaan ko muna siyang masanay. Saka ko siya yayayain sumayaw. Umakyat ang banda sa entablado. Inayos ang tono ng instrumento. Huminga ng malalim. Pagtingin ni Steve kay Lana, nakangiti ito. Isang ngiting bihira, ngunit tunay. Ngumiti rin siya. Isang titig na may pangakong hindi niya binigkas, pero ramdam. Binati niyang audience. At pagkatapos, tuwirang tumingin kay Lana. Salamat sa pagpunta at sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Nagpalakpakan ng tao at nagsimula ang tugtugan. Pinaghandaan nila ito ng matindi at hindi nasayang ang bawat oras. Matagumpay ang performance. Nagmamadali si Steve pababa ng entablado para puntahan ang babaeng inspirasyon ng lahat. Ngunit may masamang sumalubong sa kanya. Isang lasing na lalaki ang nakatayo sa mesa ni Lana. Halata sa kilos ni Lana ang pagkailang. Higit pa ang takot. Para siyang pilit nagkukubli sa upuan. Hindi na nagdalawang isip si Steve. Hoy! Sigaw niya. May problema ba? Tumingin si Lana. Bakas ang ginhawa sa mga mata. Ang lasing, pasaring na nagsalita. Ano bang problema? Nakikipagkilala lang ako sa dalagan to. Sumiklab ang dugo ni Steve. Umalis ka. Girlfriend ko siya. O gusto mong pag-usapan natin sa labas? Kumakabog ang dibdib ni Steve. Nakasara ang kamao. Handang-handa. Ito ang magiging unang seryosong laban sa buong buhay niya. Noon, minsan na siyang nakipagbugbugan sa paaralan. Pero kadalasan, payapa siyang tao. Wala siyang hilig sa gulo. Pero ngayon, handa siyang lumaban para kay Lana. Nagtaas ng kamay ang lasing. Umatras. Halatang natakot sa apoy sa mga mata ni Steve. Wala. Palis na ako. At paika-ikan lumayo. Napangiti si Lana. Isang ngiting puno ng pagtataka. Wow! Hindi ko inakalang may pagka-night ka. Umiling si Steve. Pilit na kalmado ang boses. Hindi yon pagiging night. Kahit sino gagawin yon. Hindi niya masabi na iyon sana ang una't huli niyang suntukan. Hindi niya gustong magmukhang mahina, pero sa mga mata ni Lana, may nagbago. Ang dating tingin na puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay may paghanga. Maganda ba yon o masama? Biro ni Steve, kinakabahan. Lumapit si Lana, unti-unti. Maganda. At ngumiti. Isang ngiting hindi presyo ang kahulugan, kundi damdamin. Sa sumunod na mga buwan, natupad ni Steve ang kanyang misyon. Nabihag niya ang puso ni Lana. Dinala niya ito sa sinihan, dinala sa mga restauran, at minsan sa isang car museum. At doon, unang beses niyang nakitang natawa si Lana ng totoo. Gusto niyang patunayan na pwede silang magkaroon ng magkakaparehong interes. At nangyari nga. Unti-unti, nagustuhan ni Steve ang car business. Hindi dahil sa ama niya, kundi dahil kay Lana. Handa na ang mga dokumento para sa pagsasanib ng mga kumpanya. Pero may isang humahadlang. Hindi pa handa si Steve sa kasal. Ayaw niyang magpakasal dahil sa kalkulasyon. Gusto niya ng pag-ibig. Isang kasal na hindi kontrata, kundi pangako. Hindi siya minamadali ni Raymond. Alam niyang hindi na magbabago ang desisyon ng anak at para sa unang pagkakataon, nakikita niya si Steve na may direksyon. Nag-record si Steve ng ilang kanta kasama ang banda at ngayon, bayad na ang kanilang mga show. Hindi pa milyon ang kita,
Pero nakikita sa mata niya ang hinaharap, hindi bilang isang spoiled na anak, kundi bilang lalaking may pangarap. Unti-unti, natutunan ni Steve ang masalimuot na mundo ng car business. Siyempre, may gabay ng kanyang ama. At ngayon, si Raymond ay kampante. Hindi lang ligtas ang kanyang negosyo, ligtas din ang kinabukasan ng anak niya. Sila na, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang lalaking dating walang direksyon, ngayoy naging tunay na lalaki. May tapang, may pangarap, at may paninindigan. Isang gabi, inimbitahan ni Steve si Lana sa isang mamahaling restaurant. May romantikong tugtugin, mahina ang ilaw, at nasa mesa ang paborito niyang Italian cuisine. Pinaghandaan niya ang lahat. Walang mali, walang kulang. Pagbaba ni Lana mula sa taxi, handa na si Steve sa pinakamahalagang laban ng buhay niya. Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi ka na masosorpresa. Panimula niya. Pero binago mo ko. Iba na ako dahil sa'yo. Tumitik siya sa mga mata ng dalaga. Nais kong magbago. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto kong maging lalaking kaya mong mahalin. Ayokong isipin mong kailangan tiisin mo ko habang buhay. Gusto kong maging totoo ang lahat. Hindi kagaya ng nasa simula. Lumuhod si Steve. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang kahon. Lana, pakakasalan mo ba ako? Tumawa si Lana. Hindi sa pangungutya, kundi sa sobrang saya. Niyakap niya si Steve ng buong puso. Oo, Steve. Oo. Pumapayag ako. 2 buwan makalipas. Kasal na sila. Ang mga magulang nila halos hindi makapaniwala. Akala nila ang kasal na ito ay walang pag-ibig. Isang kasunduang malabong magtagumpay. Ngunit habang naglalakad ang bagong kasal, hindi maalis ang ngiti sa kanilang mga labi. Hindi iyon ngiting peke, kundi ngiting hindi nangangailangan ng paliwanag. Magkasama nilang pinamahalaan ang kanilang mga negosyo. At laking gulat ni Lana. Kasing talino pala ni Steve sa mundo ng negosyo. Iniwan niya ang banda. Ginawa niyang hobby na lamang iyon. At tuluyang lumubog sa mundo ng mga sasakyan. Nagiging makinang ang negosyo dahil sa pagkamalikhain ni Steve. At si Lana, praktikal at matalim, marunong pumili ng pinakamahusay na ideya. Isang perpektong tambalan, isang makina na hindi kailanman hihinto. Isang taon matapos ang kasal, luha ang lumapit si Lana kay Steve. Magiging tatay ka! At pagkatapos ng ilang segundo, 2 beses! Twins! Naluha si Steve sa tuwa. Tumakbo agad siya sa kanyang ama. Dad, maghanda ka na. Mag-aalaga ka na ng apo sa retirement mo. At dumating nga ang kambal. Isang lalaki at isang babae. Lumaki ang mga bata sa tahanang puno ng halakhak, yakap at pagmamahal. At habang lumilipas ang mga taon, hindi humina ang pagmamahala ni Lana at Steve. Bagkus, lalo itong tumibay. Ang isang kasal na nagsimula sa kalkulasyon ay naging isang pagmamahalan na hindi matutumbasan. Isang pag-ibig na pinili, pinaglaban, at pinagkatiwalaan. Tinuturuan tayo ng kwento na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag may taong nagbibigay sa atin ng dahilan para maging mas mabuti. Ipinapakita rin ito na ang pag-ibig ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, nagsisimula ito sa obligasyon bago maging totoo. At higit sa lahat, natututunan natin na ang puso ang may huling salita, hindi ang plano, pera o kasunduan.